Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Hi Kuya Kira. Gusto ko lang pong i-share yung creepy experience ko. Call me Jom. At nangyari po ito noong nasa college pa ako. Nag-transfer ako sa probinsya, sa Capiz, matapos mamatay ng tatay ko. Second year college ako nun. Irregular student ako. Pero mas naging close ko yung mga kaklase ko ng first year college. May classmate ako noon na isa sa mga naging super close ko. Since parehas kaming working student. Tawagin na lang po natin siyang Mark. Hindi niya po tunay na pangalan. At sumalangit po nawa. Si Mark po ay mahilig sa mga nakakatakot na kwento. At may pagka-atheist po siya. Mahilig din siyang mag-research about paranormals and demons. So since naging close nga po kami, and same kaming working student, madalas kaming nagkukwentuhan. Nung college po ako, active po ang third eye ko. At marami po akong creepy experiences. At yun po ang madalas naming mapag-usapan dahil nga mahilig siya sa horror. Isang beses po, nabanggit ni Mark na nakakatakot yung bahay nila. Yung bahay po na yon, bahay ng tita niya. Ang kwento niya po, ay wala daw pong sasakyan na humihinto sa harap ng bahay nila. Dahil kilala daw yung bahay na yun sa lugar na mayroong nagpapakita. Either lalampasan po ng sasakyan yon o hihinto bago pa yung mismong bahay nila. Isang araw po, nag-decide po siya na doon ako magstay sa bahay nila. Since parehas nga kaming working student, inantay ko po siya na mag-out. Gabi na po nun. Nagsabi na din ako sa may-ari ng boarding house na inuuwian ko na makikitulog ako sa classmate ko. Sumakay na po kami noon ng tricycle. At nung malapit na po kami sa bahay nila, nagsabi siya sa driver na doon kami bababa sa bahay na may white na gate. Pero imbis po na doon kami ibaba ng driver, ihininto niya kami sa tapat ng bahay bago yung bahay nila. Pagbaba namin, ay mabilis na umalis yung tricycle. Kaya naman napatingin ako sa kanya. Sabi lang niya, "Oh, diba? Sabi sa'yo eh." Mukha naman pong normal yung bahay. Malaki yung space sa harapan pagpasok mo sa mababang gate. Tapos may malawak na daanan sa left side, papunta sa likod ng bahay nila, na mayroong malaking puno ng mangga. Yung loob naman po ng bahay ay malawak din, kahit bungalow lang. Pagpasok ng bahay, may 3 step lang po, tapos may 2 kwarto. Ang gara lang po ng bahay na yon. Lahat po ng pinto at bintana nila ay may nakasabit na rosaryo. Kahit po sa mga bintana at pinto ng CR, meron ding nakasabit na rosary. Kumain na kami nung gabi na yon. Tapos inilagay niya na sa washing machine yung uniform ko para daw magamit ko ulit bukas. Pagkatapos niyang isampay yon, ay nagpunta na kami sa kwarto. Doon kami natulog sa kwarto ng tita niya. Wala kasi yung tita niya doon. Malaki po yung kwarto na yon. Halos sakupin na yung kalahati ng bahay. Tapos yung kama ay nasa pinakagitna. Nung gabi na yon ay hirap akong makatulog. Siguro dahil namamahay ako. Kinalabit ko si Mark dahil magkatabi kami sa malaking kama na yon. "Stoy,
tulog ka na? Tanong ko sa kanya. Pero hindi po siya sumagot. Nakatalikod lang siya sa akin. Hindi ko na siya kinulit ulit at nagtalokbong na lang ako ng kumot. Siguro mga after 1 hour, dinalaw na rin ako ng antok sa wakas. Pero nagulat na lang ako nung may marinig akong naglalakad sa gilid ng kama. Tapos may naaninag akong anino mula sa ilalim ng kumot. Sinilip ko si Mark, pero nakahiga pa rin naman siya nun at nakatalokbong din ng kumot. Naririnig ko pa rin yung naglalakad. Pero this time, umiikot na siya sa kama, pati na yung parang anino. Dahil nga po nasa pinakagitna ng kwarto yung kama, ay malaki yung iikutan. Hindi naman po madilim sa loob ng room kahit papatay lahat ng ilaw. Dahil malaki po yung bintana doon at halos buong dingding po ay may bintana. Naglakas loob po ako noon. Siguro dahil medyo sanay na ako sa mga ganong event. Nagtanggal ako ng talukbong at umupo sa kama sa bayugyog kay Mark. Pre, may naglalakad. Sabi ko sa kanya. Agad naman siyang umupo at humarap sa akin na parang masaya pa. Narinig mo? Sabi niya. Tapos nun, binuksan na lang namin lahat ng ilaw. Hanggang sa nakatulog na rin kami. Pero hindi pa yun doon natapos. After nun, madalas na akong makitulog sa bahay nila. At madalas, may mga nakikita akong tumatakbong anino ng bata. Minsan may nakikita akong nakatayo sa may pinto ng kwarto. Minsan may kumakatok pa sa pinto. Kahit pa napaka-imposible. Dahil malalaman mo naman kung may tao sa labas. Dahil malaki nga ang bintana sa tabi ng pinto. Makalipas ang ilang linggo, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Mark. Nag-decide siyang itry daw namin yung Spirit of the Glass sa bahay nila. Inaya niya yung mga classmate namin at pumayag naman sila. Yung Ouija board ay gawa-gawa lang namin. At nung araw na yon, ang weird lang din na wala kaming klase ng halos buong umaga. Tanghali noon nagpunta na kami sa bahay nila. Ganun pa din, huminto yung jeep na sinasakyan namin lagpas na sa bahay nila. Pagpasok namin sa bahay nila, dama namin yung init. Kasi nga tanghali nun. Tapos doon kami sa sala pumwesto. Inusod lang namin yung mga upuan para makapwesto kami ng maayos. Nakaupo na kami sa sahig nun. Tapos nasa gitna namin yung gawa-gawang board. Hindi ko na po tanda kung ilan kami. Basta 2 lang kaming lalaki. Tapos 5 babae yata yung kasama namin. Di ko sure. Nagtatanungan pa kami noon kung paano ba sisimulan yon. Sabi nung kasama naming babae, dapat daw ay mag-pray muna kami. So nag-start siya ng prayer. Ilonggo yung prayers niya noon. Tapos inasar ko pa nga. What if Tagalog pala yung multo? O kaya English or Spanish? Baka hindi niya magets yung prayers mo. Pabirong sabi ko sa kanya. Ako lang yung nagtatagalog sa amin noon kasi nga transferee lang naman ako doon. Tumawa lang sila tapos itinuloy na yung pagdadasal. Pagkatapos ay ipinatong na namin yung mga daliri namin sa baso. Nagtatanungan pa kami kung dapat ba nakalapat yung mga daliri sa baso o nakaangat. Spirit of the Glass, nandito ka na ba? Tanong nila nung magsimula kami habang nakatingin sa board. Maya-maya pa, nakaramdam na ako ng malamig na hangin sa tabi ko. Pero hindi pa rin gumagalaw yung baso. Hindi ko alam kung anong naisip ko. Pagtingala ko, yung lalaking madalas kong makita sa bahay na yon na nakatayo sa may pinto, nung oras na yon ay nasa tabi ko siya at nakatayo. Kinalabit ko si Mark. Tapos sinenyasan ko siya na dumikit sa akin. Tapos tumingin sa gitna namin. Nakaupo kasi siya noon sa left side ko.
unti-unti siyang lumingon sa gitna namin. At napatulala na lang siya sa kanyang nakita kasi nandun nga yung lalaki na nakatayo. Parang anino lang yun, pero aninag mo pa din yung mukha niya. Nakatitig lang yun sa amin ng blanco. Tapos bigla na lang nagsigawan yung mga kasama naming babae. Nag-iiyakan na sila. Sabay-sabay silang tumayo at tumakbo palabas ng pinto. Tumayo na rin ako noon at hinila ko si Mark patayo. Kasi nakatingin pa din siya dun sa lalaki sa gitna namin. Paglingon ko sa may pinto ng kwarto, ang dami ko nang nakikitang mga anino. May bata, may babae. Iba na rin yung pakiramdam sa loob ng bahay. Parang ang dilim tapos ang lamig. Pinuntahan ko yung mga classmate naming babae sa pinto. Sa kung anumang dahilan kasi, ay hindi nila mabuksan yun. Pero nang pinihit ko na yung doorknob, agad naman yung bumukas. Tapos tumakbo na silang palabas. Ako naman, hila-hila ko si Mark. Nag-decide ako na kami na lang ni Mark ang babalik sa bahay para ayusin yung mga upuan. Pagpasok namin, parang lumiwanag na ulit. Tapos hindi na rin malamig. Para bang walang nangyari. Bumalik kami ng school na umiiyak pa din yung mga classmate namin. Tapos yung iba tulala. Hindi sila makausap ng matino. The next day, doon na po sila nagkwento na may nakita raw silang lalaki. Nakita din pala nila yung lalaki sa likod namin ni Mark. Pagkatapos nun, hindi na ulit namin napag-usapan yung nangyari. Ilang beses pa din naman akong nag-overnight noon sa bahay nila Mark. Ganun pa rin yung nararamdaman ko. May tumatakbo, may kumakatok. Kahit nandun na yung tita niya, ganun pa din. Minsan magtitingin na lang kami. Tapos, tuloy ang kwentuhan. Hanggang dito na lang po muna. Marami pa akong creepy experiences sa Capiz. Sana po ma-feature ninyo. Salamat. Hi, Boss Kira. Gusto ko pong mag-share ng story ko. Tawagin niyo na lang po akong Mr. Sid. Sa tingin ko hindi ito nakakatakot na kwento. Pero isa ito sa mga moment ng buhay ko na hindi ko na makakalimutan. Naranasan niyo na ba yung gumising sa loob ng inyong panaginip? College pa ako nung nangyari to. Isang gabing kakauwi ko lang galing sa school. Dumiretso ako nun sa kwarto para makapagpahinga na. Naglalaro ako ng Mobile Legends noon bilang pampatulog. At hindi ko namalayan na alauna na pala ng madaling araw. Yung setup ng kwarto ko is yung bed ko ay malapit sa pintuan. At yung paborito kong sleeping position yung ulo ko ay malapit sa pinto. Para matanaw ko kung sino man yung nasa labas. Nakatulog na ako noon nang bigla akong pinangungot. Paglingon ko daw sa may pintuan ay may nakita akong anino. At yung mata niya, kulay puti lang. As in puti lang. Talagang wala yung itim sa gitna. Dahan-dahang lumapit sa akin yung anino. Gusto ko mang sumigaw ay walang boses na lumalabas sa bibig ko. Bigla kong naalala na kapag na-sleep paralysis ka daw, dapat igalaw mo yung mga daliri mo sa paa. Tapos ipikit mo ng mahigpit yung mga mata mo para makagising ka ng mabilis. Ang kaso, kahit anong galaw ko, ay hindi pa rin ako magising. Dahan-dahan kong ibinuka ang mga mata ko at hindi ko na siya nakita. Akala ko wala na siya. Sinubukan kong gumalaw. At nakagalaw naman na ako.
Kaya naman iniba ko na yung posisyon ko. Paglingon ko ulit, ay doon ko siya muling nakita. Puting-puti yung mga mata niya. Wala akong nakikitang ilong o bibig. As in itim lang, tapos mata na. Pisting yawa, sabi ko sa pagkagulat. Nagising ako nun. Pero yun lang pala ang akala ko. Yun pala ay tulog pa rin ako that time. At nagising ako sa loob lang ng panaginip ko. Ang sumunod na mga nangyari ay hinding-hindi ko makakalimutan. Umaga na raw at bumangon na ako mula sa kama ko na parang walang nangyari. As usual, naligo ako at kumain. Tapos naalala ko noon na lumabas daw ako ng bahay kasi yung cellphone ko daw ay nawawala. Medyo nakakapagtaka yun kasi yung cellphone ko palagi ko lang isinisiksik sa ilalim ng unan ko. Lumabas ako ng gate at napansin ko na bakit parang ako lang mag-isa ang naroon. Para akong nasa ghost town. Naglakad-lakad ako sa labas ng bahay namin. Pumunta ako sa tindahan pero walang tao. Nagsimula na akong matakot nun. Kaya naman naisipan kong umuwi na. Pag uwi ko ay nagulat ako sa nakita ko. Dahil wala na yung bahay namin. As in wala, pati yung gate wala. Lupa na lang yung naroon. Putik, hindi na magandang biro to ah. Sabi ko pa sa sarili ko. Maya-maya, biglang gumabi yung setting ng lugar. Doon na ako natakot talaga. Gusto ko nang umiyak nun. Sinimulan ko na ring magdasal ng Our Father, Hail Mary at Glory be. Habang nagdadasal ako, ay may nakita akong simbahan. Simbahan yon na malapit lang sa amin. Pumasok ako doon at nagulat ako sa nakita ko sa loob ng simbahan. Napakaraming itim na taong nakaupo ron. Para silang mga anino lang. At lahat sila ay nakatitig sa akin. Kapareho sila nung nakita kong anino kanina lang na may puting mata. Sumigaw ako ng napakalakas nun. Maya-maya, naramdaman ko na lang ang pagyugyug ng katawan ko at doon na ako tuluyang nagising. Napabiglang bangon ako sa higaan. Kinapakapa ko pa ang sarili ko at tinignan ng paligid ko. Napasigaw na lang ako noon nang may kumalabit sa akin. Paglingon ko, si Lola lang pala. Doon na ako nakahinga ng maluwag. Hinimas-himas niya yung likod ko. Pagkatapos ay inabutan ako ng tubig. Mukhang nananaginip daw ako ng masama. Magdasal muna daw ako bago ulit matulog, sabi ng lola ko. Pero hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Nag-Facebook na lang ako hanggang susumikat na ang araw. Simula ng araw na yon ay iniba ko na ang posisyon ko sa pagtulog. Palagi na rin akong naglalak ng pinto kasi baka mangyari ulit sa akin yon. At baka hindi na ako magising sa susunod. Good morning po, Boss Kira. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko dito sa sinasabi nilang pangatlong mata ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang JB. Yun kasi ang palaging tawag sa akin ng bata pa ako. Tubong Isabela po ako, na ngayon ay nakatira na sa Cavite. Nagsimula itong mga nakikita at nararanasan kong kakaiba noong elementary pa ako, na magpasa hanggang ngayon pa rin naman po. Nagsimula ito nung grade 5 ako. Ginabi ako ng uwi noon galing paaralan. Mga 6 na ng hapon noon at padilim na rin ang langit. Pag uwi ko sa bahay, nagbihis po agad ako. Tapos naaalala kong pinapagalitan ako ni mama kasi ang dumi-dumi ko daw.
Pagtapos kong magbihis, nag-aya na rin si Mama na kumain. Agad akong pumunta sa kusina para kumain kasi ramdam ko na sa katawan ko yung antok. Kaya naman pagkatapos kong kumain, gusto ko nang mahiga na agad. Pero pinigilan ako ni Mama. Maya-maya na daw kasi masama daw sa katawan na pagkatapos mo lang kumain, mahihiga ka kaagad. Nagpalipas na muna ako ng ilang minuto. Pero nung nagkukusa ng pumikit ang mata ko, humiga na rin ako. Tapos biglang may pumasok sa kwarto. Naaninag ko na yung pumasok ay si Lola, yung nanay ni Mama. Ang ipinagtataka ko lang, Boss Kira, paano siyang nakarating doon? Sa kabilang bayan pa kasi nakatira yung si Lola. Mahigit 1 oras din siguro kung babiyahe ka. Isa pang pinagtataka ko noon, nakapambahay lang kasi si Lola. Wala naman siya doon kanina. Ang kasama ko lang noon sa bahay ay si Mama at si Papa. Pinilit kong idilat yung mga mata ko, Boss Kira. Nilabanan ko pa rin yung antok kasi nakikita ko nga si Lola. Nang bigla kong marinig ang boses niya. Ang sabi niya, "Matulog ka na, Apo. Nandito lang ako. Babantayan kita." Nung marinig ko yon, Boss Kira, ay agad ko nang ipinikit yung mga mata ko. At paggising ko kinabukasan, narinig kong umiiyak si Mama. Agad akong lumabas ng kwarto. Pagkakita sa akin ni Mama, agad niya akong nilapitan at niyakap. Sabay ang sabi niya sa akin, "Si Lola daw, inatake sa puso kagabi. Hindi na raw naitakbo pa sa ospital." Agad akong nakaramdam ng takot noon. Naalala ko yung kagabi. Umiyak na rin ako noon. Sabay wika ko kay Mama na kagabi lang ay pinuntahan ako ni Lola. Sinabi ko pa sa kanya yung sinabi sa akin ni Lola, na matulog na daw ako at babantayan niya ako. Tumugon na lang si Mama sa akin noon at ang sabi niya, ang huling habilin daw ng Lola bago siya bawian ng buhay ay sabihing mahal na mahal niya raw ako. Simula nun, Boss Kira, kung ano-ano nang nakikita ko. May hugis tao, pero minsan pa nga, parang kung anong elemento yung nakikita ko. Tulad ng isang malaking tao sa puno ng mangga. At ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay nangyari ngayong taon lang, 2023. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho dito sa City Hall namin. Ang pasok ko po ay 8 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Biyernes ng gabi noon, Boss Kira. Malapit na kaming mag-out. Nang bigla akong makaramdam ng sakit ng tiyan. Agad akong lumabas ng opisina noon at dali-daling pumunta sa CR. Yung CR kasi ng City Hall namin medyo may kalayuan sa opisina namin. Tapos tabi po ito ng covered court na nasa loob lang din ng City Hall. Sobrang dilim na sa court ng mga oras na yon. Kaya kapag dumadaan ako doon, hindi na ako lumilingon. Kasi may mga nakikita akong gumagalang kaluluwa. Tulad na lang nung batang madalas kong makita sa hallway na naglalarong mag-isa. Pero sanay na ako sa batang yon. So pagdating ko nga sa CR, may malaking salamin kasi doon. Na kapag nasa loob ka na, pag tumingin ka sa salamin, ay makikita mo sa refleksyon yung court. Palabas na ako ng CR noon. Pagtingin ko sa salamin, may nakita akong isang babaeng duguan. Duguan yung mukha niya at direkta siyang nakatitig sa akin sa refleksyon ng salamin. Nanlilisik yung mga mata niya. Agad akong kinilabutan noon. Yung feeling na parang hihiwala yung kaluluwa ko sa takot. Dala na rin ang gulat ko sa kanya. Agad na akong lumabas noon at tinignan ko rin yung court kung nandoon pa ba yung babae. Kaso bigla na rin naman itong nawala. Kaya agad na akong tumakbong pabalik sa opisina. Kitang-kita pa nga ako noon sa CCTV footage na tumatakbong pabalik sa opisina. Kinabukasan noon, Boss Kira, may pasok pa rin kami.
Sa office lang namin. Pero hindi muna ako pumasok dahil takot na takot pa rin ako sa nakita ko nun. Para ba kasing may galit sa akin yung multong yun? Lunes na nang pumasok ulit ako. Nagdadalawang isip pa nga ako nun kung mag-OT ako o hindi. Pero gawa ng nasasayangan ako sa OT, pinilit ko pa rin. Ganong oras ulit, Boss Kira. Nang utusan naman ako na maglagay ng isang box ng bond paper doon sa may court. At yung map na ipinapabalik sa akin sa office ng mga engineering. Agad ko naman yung sinunod. Una kong dinala yung mga bond paper. Yung time na yon, pagdating ko sa court, nakapikit ako. Kasi ayoko na ulit makita yung babae na yon. Paglapag ko ng bond paper, ay nagmamadali na akong bumalik sa opisina. Isasauli ko na lang yung map. Kaso pagdating ko sa engineering office, sarado na yung main door nila. Kaya naman inilagay ko na lang sa may pinto. Pero parang may nakita akong hugis tao sa loob ng opisina nila. Dahan-dahan akong sumilip sa may pinto. Yung pinto kasi ng engineering, Boss Kira, ay may salamin na transparent. Kaya kita mo yung mga nasa loob ng room. Idinikit ko yung mukha ko doon sa may pintuan. Pumikit ako saglit. At pagdilat ko, ay ganoon na lang ang pagkawindang ko. Nang makita ko yung mukha ng babaeng multo. Galit na galit yung titig niya sa akin. Napaatras ako nun sa gulat. Natumba pa nga ako nun. Agad akong tumayo at tumakbo pabalik sa opisina namin. Ikinuwento ko yun sa mga kasama ko sa office. Sabi nila sa akin, may babae daw palang namatay doon sa city hall namin. Hindi pa nito tanggap yung pagkamatay niya, kaya hindi pa ito matahimik. Mukhang galit na galit ito sa nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Boss Kira. Kung magpapakita man ulit sa akin yung babaeng multo, ay gagawan ko po ito ng part 2. Maraming salamat po. Ingat po palagi. Hello, Boss Kira. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Princess. Hindi ko alam pero recently, napahilig akong makinig sa mga horror stories. At isa po kayo sa mga napapakinggan ko. Halos matapos ko na nga po lahat ng stories niyo sa Spotify. Gusto ko lang din pong i-share yung mga scary experiences ko sa buhay. Actually, simula bata pa, madami na akong stories na nakakatakot. Iisa-isahin ko po yan dito, Boss Kira. High school po ako nung mangyari to. Sa isang lupa po kasi, 2 bahay po yung nakatayo sa amin. Isang bahay po namin, tapos yung isang bahay naman ay kay Lola na nanay ang tawag namin. Sobrang makaluma po talaga ang pag-uugali ng lola ko, pati na yung parents ko. Lumaki po kami na palaging nagmamano bago umalis at pagkakagaling sa eskwela. One time po, galing ako sa school. So dumaan po muna kami sa bahay ni nanay para magmano. Meron po siyang cabinet noon sa tapat ng pinto nila na merong malaking salamin. Bago po ako pumasok sa loob ng bahay nila, napatingin ako sa may salamin nila. Pagtingin ko ron, may nakita akong babae na nagsasalamin. Pero hindi ko makita yung muka. Kaya naman naisip ko, baka isa lang siya sa mga tita ko. So dinadma ko lang po yun. Diretso akong pumasok sa loob at nagmano kay nanay. Sabay sabi na, "Andyan po pala sila tita, nay." Sabi ng lola ko, "Hindi pa nakakarating sila tita mo, pero papunta na daw." Hindi po ako matatakotin nun kasi sanay na rin po ako. Kaya naman dinedma ko na lang yun, Boss Kira. Pero after that incident, kinagabihan po ay inapoy ako ng lagnat. Hanggang kinabukasan yun,
Dahil nga po old school sila, dinala nila ako sa albularyo at ipinatawas. Nung nandun na po kami, pinaupo ako ng albularyo. Tapos tinanong kung anong nangyari, bakit kami nandun. Sinabi ko po yung nakita ko sa salamin. Ikinuwento ko sa kanya lahat. Ang sabi ng albularyo, napaglaruan daw ako. Tapos nun, nagsimula na siyang magdasal ng salitang hindi ko maintindihan. Tapos meron po siyang ipinahawak sa akin ng mga medalyon sa magkabilang kamay ko po. Tapos nung humawak na po yung kaliwang kamay ko, parang kusang dumiin. Yung tipong parang manununtok ka sa sobrang higpit. Tapos tinanong ng albularyo kung anong nararamdaman ko. Sinabi kong dumidiin yung kaliwang kamay ko. Ang sabi ng albularyo, "Nako, napaglaruan ka ng masamang elemento." Tapos nun may ginawa pa siya sa akin na kung ano-ano pang orasyon. Pagkatapos nun ay ine-explain niya ang lahat. Babae daw yun na inggit sa buhok ko. At bukod doon, may isa pang kumukursunada sa akin. Yung bantay daw ng bahay namin. Nagugustuhan daw ako. Kaya pala lagi na lang akong nakakaramdam tuwing tulog ako na para akong nagigising. Kasi feeling ko may nakatitig sa akin. Ang sabi ng albularyo, lahat daw ng salamin sa bahay namin ay kailangan naming takpan ng dyaryo. Sinunod naman namin yon. Pero mas lalong dumami yung nangyaring nakakatakot sa amin. Kaya naman po napagdesisyonan nila na ibenta na lang yung bahay. Next time ko na lang po ikukwento ang karugtong niyan. Baka po kasi masyadong mahaba.